Paliko ang truck na yan nang sumalpok sa kasalubong na jeep sa Santiago Rojas National Road sa Luna, Isabela. At sa lakas ng impact, natungkab ang bubong ng jeep. Nawasak din ang harapan ng truck. 4 ang patay at 5 ang sugatan. Ayon sa pulisya, matuli ng takbo ng jeep habang papaliko ang truck. Nakasaad sa pahayag ng LTFRB na nawalan umano ng kontrol ang driver ng truck dahil sa bilis nito at madulas na kalsada. Pinaiimbestiga na ng LTFRB ang disgrasya. Pinaiimbestiga naman sa Land Transportation Office ang mga rider na sangkot sa rambol sa Lipa City sa Batangas. Nahulikam ang suntukan at hampasan ng helmet ng mga rider. Ating saksihan. Tila eksena sa pelikula ang pananapak ng lalaking ito sa isa pang lalaki sa tabi ng kalsada sa Barangay Tambo sa Lipa, Batangas. Hanggang sa mapaupo na lang ang lalaki habang patuloy na sinasaktan. Maya-maya, isa pang lalaking naka-helmet din ang lumapit sa dalawa at gumulpiri sa lalaki. Hinataw pa siya ng helmet at patuloy na pinagkulungan. Maya-maya, tumakbo ang mga nanggulpi. Sabay tayo naman ng binugbog nilang lalaki. Base sa video na viral na ngayon sa social media, 5 rider ang nakunang nagkaalitan. Hindi pa doon nagtapos ang gulo. Maya-maya, sinugod ng 2 lalaking naka-helmet ang 3 pa. Hawak ng isa ang isang mahabang bagay. Nambato naman ang isa. Sinira rin nila ang headlight ng isang motorsiklong nakatumba. Barag! Pa! Papatayan na sila, boy! Nagpatuloy pa ang gulo. Nadapa rin ang isa sa mga lalaki. Naku! Nagpatuloy rin ang pagsira sa mga motorsiklo hanggang sa maputol na ang kuha ng video. Hindi pa malinaw ang ugat ng alitan. Pero ipinagbigay alam namin ito sa barangay at sa pulisyang nakakasakop sa pinangyarihan ng gulo. Nakita na rin ng Department of Transportation ang video at pinaiimbestigahan na sa LTO. Pinatetrace na ang plate number at pagkakakilanlan ng mga sangkot. Nakakalungkot na may mga ganitong klaseng tao pa rin na so violent. If they are driver's license holders, it appears na they are improper person to operate a motor vehicle. Yung mga ganitong ugali, mga ganitong gawain ay dapat talagang hindi binibigyan ng lisensya. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa mga otoridad para matukoy ang mga sangkot. Posibleng isyuhan sila ng show cause order. Pag sila'y sangkot sa ganitong napaka-violenteng gawain, pakikipag-away, no? At sa mismong kalsada, ay sila po ay kanila ipaliwanag kasi po ay lumalabas sila ay improper person to operate a motor vehicle. No, yung ugali po nila, yung kaugalian po nila. Pangalawa po, pagkatapos po ng pandinig, ay maaari pong masuspend ang kanilang licenses or ma-revoke. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Nakaburol na ang hineteng namatay matapos mahulog sa kanyang kabayo habang nasa kalagitnaan ng karera sa Batangas. Saksi, si Mark Salazar. Nagtipon-tipon muli ang mga hinete sa mismong spot kung saan tumilapon ang kapwa hineteng si Alvin Abrea na dahilan ng kanyang pagkamatay. Nagpamisa sila para sa katahimikan ni Abrea at lakas para sa kanila. Salamat, Alvin, sa lugar na ito. Dito, tinapos ang iyong karera. Pagdasal mo kami, na kami ay magpatuloy pa. Habang nangangarera si Abrea nung Sabado sa racetrack ng Philippine Jockey Club sa Padre Garcia, Batangas, nahulog siya sa kabayo saka napag-apakan ng isa pang nangangarerang kabayo. Nakita ni Josie Marceliano na 8 taon ng assistant ni Abrea ang kalunos-lunos na disgrasya. Ang hirap po tignan. Na gano'n yung hinete mo. Na gano'n yung simula kasama mo siya. Tapos kausap mo lang kanina eh. Tapos gano'n makikita mo nang nangyari. Sada ko kasi naalala ko. Talagang naiiyak ako. Naisugod pa sa ospital si Abrea. Nagpakita pa raw ng senyales na lumalaban pa. Pero Sabado pasado 10:00 ng gabi, binawian ng buhay si Abrea sa edad na 32. Hindi pa ho nagtatagal.
May nag-chat na ho sa akin. Sabi niya, Ate Josie, wala na si Duy-Duy, bumigay na talaga. Sabi ko nga ho, bakit inintay pa akong umalis bago nawala? Hindi ko man lang nakita. Nung nandun ako, pabalik-balik ako, patingin-tingin ako sa kanya. Lagi ko ho siya sinasabihan, Duy, laban ka. Sa kanyang burol sa Lipa, Batangas, dumagsa ang mga nagluluksang hinete. Si Doydoy, kung tawagin ng ibang hinete, ay ililipad sa kanyang hometown sa Palawan para doon mailibing. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Sa pamamagitan umano ng mga pari, nagparamdam si dating Congressman Zaldico na gusto niya makipagdialogo sa gobyerno. Ayon po yan kay Interior Secretary John Vic Remulla. Saksi si June Veneracion. 2 buwan ang wanted si dating Congressman Zaldico sa mga kasong graft at malversation dahil sa 289 million peso flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Tinutugis pa rin si Ko at 6 na iba pa. Pero sabi ni Interior Secretary John Vic Remulla, nagpaparamdam na raw si Ko. Ipinarating umano ang feeler sa kapatid ni Secretary Remulla na si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Pero hindi raw ito para sa posibleng pagsuko ni Ko. Meron na siyang feelers na through sa mga ibang pare na kilala niya. Not exactly, parang nagpapakonect na gustong ng dialogue sa amin. So, pero of course, that's not verified. Parang nagsabi pa lang, sinabi ng kaibigan na pinaparating. So, kakausapin namin yan. Sa huling monitoring, nasa Portugal umano si Ko at may hawak na Portuguese passport kaya hindi basta maipadeport. Siyempre, we take them seriously. Yung gusto makapag-dialogue, kakausapin namin yan. Pero kung bribe, ay wag na. Ang acting secretary ng DOJ, wala namang natatanggap na feelers mula kay Ko. Nasa kustudiya na ng DOJ si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na ngayon state witness para sa ilang kaso kaugnay sa flood control scandal. Bandang 1:00 ng hapon nang kunin siya sa Senado. Mula sa Senado, dinala si Alcantara sa isang safe house. Hindi naman na nagbigay ng detalye ang DOJ tungkol sa proteksyon na ibibigay nila kay Alcantara. What I can confirm is si Engineer Alcantara is already under the protective custody of the program. Sa ilalim ng Witness Protection Program Security and Benefit Act, kabilang sa benepisyo ng mga nasa ilalim ng programa, ang security protection at escort services at immunity sa mga kasong kriminal kung saan sila state witness. Hindi rin siya pwedeng isailalim sa forfeiture o pagsamsam sa mga ari-arian na kaugnay ng kanyang mga testimonya. Bibigyan siya ng ligtas na housing facility. Tutulungan din siya maghanap ng kabuhayan at bibigyan ng pang-traveling expenses at subsistence allowance habang nagsisilbing testigo. Pagtitiyak naman ng DOJ, kung kailangan si Alcantara sa Senado, ay dadalhin nila siya doon. Whenever necessary, no? Of course, the end here is really for cooperation, no? For our witnesses. At yun nga, kaya nga sila na-admit sa program eh. 'Di ba? Sila ay nakikipagtulungan sa ating pamahalaan para mapatibay ang mga kaso. Nasa DOJ rin kanina si dating DPWH Undersecretary at ngayon state witness na si Roberto Bernardo para sa case build-up o pagpapatibay ng kaso kaugnay sa flood control projects. Bilang bahagi naman ng paglilinis ng halin ng DPWH, nag-job fair ang DPWH sa isang universidad sa Maynila para mag-recruit ng mga bagong engineer at punan ang 2,000 bakanting posisyon. Iikot din ang job fair sa iba pang universidad sa buong bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.